Kasi nga ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan ng mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. Minamasama ng administrasyon ang kasalukuyan at dating mga matataas na lider ng bansa matapos magkaroon ng balasahan sa mga miyembro ng National Security Council o NSC. Itong huli, tinanggal sa National Security Council sina Vice President Sara Duterte at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa dating Press Secretary ng Marcos Jr. Administration na si Attorney Trixie Cruz Angeles, may masamang konotasyon ng hakbang na ito ng gobyerno. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Gate pa ni Cruz Angeles, mistulang idinidiin ang mga tinanggal sa NSC na para bang may nagawa silang krimen. Pagka gano'n, ang accusation mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Kinisyon din ng dating opisyal kung may tuturing na bang high crime kung mas sikat ang bise kaysa sa presidente ng bansa na sitwasyon ngayon ni Vice President Duterte. Samantala, nakikita naman ni Cruz Angeles na naisahan pa rin ni VP Sara ang administrasyon dahil nauna niyang kinwestiyon ng NSC. Sa isang panayam sa Veterans Memorial Medical Center nitong nakaraang taon, hinanapan ng minutes of meeting ng bise ang NSC. I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Sa totoo lang, naunahan ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, di ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? So ano na po ang ginagawa ninyo with regard to national security? Walang ibang dahilan kundi politika. Yan ang nakikita ng isang political analyst kasunod nga ng pagtanggal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte at sa mga dating Pangulo ng bansa na sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte bilang miyembro ng National Security Council o NSC. Sa aking palagay, I think it reeks more of political weight more than anything else, no, more than the administrative or more than the governance aspect. It's more on the political side, no, that really motivated the president to do this thing, no. Sinabi pa ni political analyst Professor Froilan Calilong, medyo inaasahan na niya ang mga hakbang na ito ng Pangulo. Gayunpaman, kahit nakarapatan ito ni BBM ay hindi naman daw ito naaayon dahil dapat na mas tiningnan niya ang kapakanan ng buong bayan. Malaki daw kasi sana ang maiaambag ni VP Sara lalo na yung mga dating naging Pangulo ng bansa dahil sa experience nila sa politika sa kanilang mga panahon. They were in the wealth of experiences, expertise, technical know-how, lahat ito dapat talaga na ikukonsidera because hindi ito simpleng bagay lamang, ano, at ang mga decision na ginagawa rito really affects the entire country. Sabi pa niya, malaking tulong din sana sila sa NSC dahil meron silang sariling intelligence mechanism at intelligence data gathering na makatutulong sa security dimensions ng bansa. Hindi lamang din daw kasi ito usapin sa seguridad, usapin din ito tungkol sa pang-ekonomiya, food security at kung paano makakamit ng bansa ang national relations. If and when, we want to really come up with a solid and structured and logical foreign policy as well as national security policies, I think we really need to look into the wealth of the experience, expertise of these people. Na, yun nga, na sad to say, because of politics and because of
their political agenda, sinet aside nila. Tingin naman ito sa ginawang pag-alis sa NSC sa mga dating pangulo ng bansa. Actually, ang nawala rito, no, ay para sa akin, hindi lang naman yung kanilang expertise and experience, ano. Nawala rin dito yung pagkilala at respeto sa kanila, no, bilang mga past presidents. Mali. Yan ang problema rito sa mga nag-a-analyze na ito. Hindi sila nag-aaral. Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo tungkol sa naging buwelta sa kanya ng isang political analyst. Ayon kasi sa naturang political analyst, ang nangyari kay Vice President Sara Duterte ngayon na pag-alis bilang miyembro ng National Security Council ay nangyari din umano noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inalis daw bilang miyembro nito si dating Vice President Leni Robredo. Paglilinaw ni Attorney Panelo dito, Hindi totoo yun. At saka yung sinasabing tinanggal siya sa kabinete, hindi rin totoo yun. Actually, ano mo, nangyari doon, itong si VP Leni kasi, di ba, imbitahan, ginawa kahit nakalaban. Ang naging problema niya lang, kahit nasa labas na siya, binabanatan niya pa ng binabanatan, miyembro ka ng kabinete. Hindi ba embarrassing yun? Bumibira ka sa labas, tapos papasok ka sa meeting ng kabinete, medyo nakakaya sa party niya. Kami, dahil kami mga magagalang na mga miyembro ng kabinete, hindi lang kami umimik. Pero para to avoid that embarrassment, baka kung ano pang kantsaw ang matanggap niya, sinabihan na lang siya ni Presidente, huwag na lang umaten kasi mukhang mahalay sa party mo dahil binibira mo. Pagkatapos sa atin ka, mamaya dyan, mabanatan ka ng mga miyembro ng kabinete. Yun ang katotohanan ng pangyayari. una na ngang nagkomento ang dating palace official na politika ang naging aksyon ng Pangulong Marcos Jr. sa pag-alis kay VP Sara at mga dating Pangulo ng bansa bilang miyembro ng NSC. Punto rin ni Panelo, sang-ayon ito sa karapatan ng Pangulo na i-reorganize ang NSC gaya ng ginawa ng mga nagdaang Pangulo. Pero hindi dapat alisin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo ng bansa. He is the second highest official of the land. Anytime if anything happens to this president, she succeeds to the presidency at kailangan alam niya kung anong plano sa seguridad, kailangan nandun siya. Hindi pa pwedeng hindi. Magiging presidente ka, hindi mo alam kung ano ang naging plano ng mga National Security Council dahil wala ka. Sa kabilang banda, magkaiba rin ani Panelo ang sinapit ni VP Sara at ng dating Vice President na si Robredo sa kanilang mga Pangulo. Lahat ng mga critic noon, pinapabayaan niya lang. Bumanat na kayo ng bumanat. Hindi nga siya nagdemanda pero dito sa panahon ng administrasyon, naku, kita mo ginawa sa KOJC, kita mo ginawa kay Pastor, nakakulong ngayon. Lahat talagang gusto pa i-impeach, gusto pa ipakulong si Presidente Duterte. Ibang klase. Ibang klase.